Okay, thank you Lord sa araw na ito. So before we start, pwede bang mag-ask ako sinong gustong mag-lead us into an opening prayer? A volunteer who would like to pray. Yan sa ating hadaw. Sige Nay, tayo pong lahat tayo mag-pray. Sige po, tayo po manalangin. Heavenly Father, we praise you, we glorify your name, Father God. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na ibinigay mo sa amin, Panginoon, para muli makapag-nilay-nilay, makapag-aral at makapakinig ng iyong mga salita. Tunay nga, O God, in these times, Lord God, mas kailangan namin, Lord, na kumapit at maniwala, Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon. Tunay nga, O God, bigyan mo kami ng kaunawaan. Buksan mo, Lord God, ang aming mga spiritual na mata, ang aming spiritual na tenga upang aming mas marinig at makita ang iyong pag-ibig, ang iyong kaluwalhatian, Panginoon. Patuloy ka mangusap sa aming mga puso sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. I-bless mo, Lord God, ang gagamitin mo para magbahagi ng iyong salita, O God. Thank you, Lord God, for everything, Lord God, at sa lahat ng patuloy mo pang gagawin, hindi lamang sa aming mga personal na buhay, Panginoon, kundi sa mga mahal namin sa buhay, Lord God, at mas gagamitin mo kami, Panginoon. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Thank you Naija for that very powerful na prayer. And before we start, we would like to welcome everyone na kasama natin dito. Welcome si Moises, si Arlene, si Almini, si Casey, si Kimi, si Arlene, si Kaylin, si Dave, si Lois, ang Inaija, si Toper, si Ate Rosnel, si Diana, si Genevieve, at si Precious. Precious, yan. Welcome, Precious. Si Janelle ay may nasa labas pa yata siya ng bahay. And si Ate Eva, nahihirapan daw siyang connect. Pero let us proceed with the Word of God. So we are now in the continuation of our Bible study or the book of Amos, chapter 2. Kahapon, diniscuss natin yung mga judgment for the neighboring countries ng Israel sa chapter 1. And also, we've discussed kung paanong si Amos na nagsulat nitong libro na to, ng book na to, is someone na ordinary people, but God uses him for an extraordinary calling. And that is the same thing that God can do for you, na kahit ordinaryong tao ka, you know your weaknesses, meron kang kahinaan, God can still use you. Amen? Amen, amen, amen. So medyo iniba kayong style nung ano ngayon, nung Bible reading natin, nung pag-aaral ko. So I divided the verses into cluster, and then yung mga summaries niya or yung context niya or yung significance ng mga verses na yon. So let us dive into the Word of God. Thank you Lord for the wisdom, and thank you Lord dahil kami ay kasama mo ngayong araw na ito. So yun po, tayo ay magsimula na. So the continued themes, kung kayo ay nakapag-join nung nakaraan nating mga book, from the book of Hosea to the book of Joel, and now on the book of Amos, merong mga continuous na mga themes o mga tema, mga continuous na mga message na makikita nating similar from those three first book na binasa natin. So the first one is God's jealousy for true worship. So ang Panginoon talaga siya alam mo, nagde-desire siya na siya ay talagang purihin, hindi nila ng buong buo ng buong puso. And also the condemnation of empty ritual, na kinokondemn ng Panginoon yung ginagawa nilang magsamba sa mga idols, na paggawa nila ng mga rituals na wala namang sense or hindi naman nakakonektado sa pinapagawa sa kanilang Panginoon. And also call to repentance, na ang Panginoon is laging nandyan, ini-invite yung mga nations, ini-invite yung mga tao to go back to Him, because God offers grace, God offers forgiveness, God offers mercy to them. And also, we can see from the book of Hosea and the book of Joel na even God shows His judgment towards their sin. Makikita pa rin natin that those who repented
yung mga taong bumalik sa Kanya, tumanggap sa Kanya, yung mga taong naniwala sa Kanya at sumasampalataya sa Kanya, ang Panginoon nagpa-promise sa kanila ng restoration. Not just restoration of the relationship, but also God promised to restore what is stolen by the enemy. Na nire-restore ng Panginoon kung ano yung mga ninakaw at ginagawa sa iyo ng kaaway. So the book of Joel emphasizes on the repentance and also the promise of the outpouring of the Holy Spirit. Makikita natin yan na nagkaroon ng prophecy si Joel ng outpouring ng Holy Spirit, which is nangyari nga dun sa book of Acts. While on the book of Hosea, ito naman yung pinakang highlight na naman is God's faithfulness, na despite minsan we are unfaithful, minsan we fall, minsan we fail, minsan na gagawa natin, minsan na i-fail ang Panginoon because we are unfaithful and hindi tayo perfecto. Pero ang Panginoon, He loves you and He is a faithful God. Amen. So the book of Amos naman continues to call for genuine justice and faithfulness. So we'll start the chapter with chapter 2, verse 1 to 5. So the judgment of Judah. If you can read, kung mababasa natin yung buong Amos chapter 1, verse 5, makikita natin dyan, sabi dito, that Amos, Judah is condemned in the same formula used for the surrounding nation. Their sins, despising God's law and following ancestral lies, palace of Jerusalem will be consumed by fire. Yan, tama. And makikita natin dito na those people na sinasabing mga meron silang covenant with the Lord is not exempted or hindi sila binibigyan ng parang permission to sin against the Lord. Although yung Israel ay meron silang covenant with God, hindi sila binibigyan ng permission o ng license to sin. And I think it is the same thing with us, na although we are child of God, although na tayong lahat ay pinatawad ng Panginoon hindi ka binibigyan ng license to sin. Amen? Yung grace, hindi siya license to sin, but it is God's encouragement and also God's empowerment for you to say no to ungodliness. Amen? Na kapag tayo nakatanggap ng forgiveness, hindi ito nagtutulak sa atin na, ay, pinatawad naman ako, ako'y magpatuloy na magkakasala. Hindi po yon. Kundi ang tinuturo sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo tinuturuan niya at binibigyan niya ng kapangyarihan, binibigyan niya ng power to say no to ungodliness and to say no to sin. Amen. 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 And we can see here that the covenant status increases accountability. So privilege without obedience becomes greater guilt. So kung mapapansin natin na ang pinakang point nitong part na to ng Book of Amos is nagpapakita na, di ba kanina, doon sa unang chapter, sa chapter 1, it shows how the neighboring countries, neighboring nations na malapit sa Israel, they are condemned of their sins. And dito naman sa Amos chapter 2, pinapakita naman yung condemnation na binibigay na yung condemnation ng sins na ginagawa ng Israel. Pero pinapakita din dito, pinakang hina-highlight niya is mas mabigat yung judgment na mararanasan ng Israel because they are called by God. They are God's people. So kapag tayo po ay merong covenant sa Panginoon, mas mayroon tayong accountability. Mas mataas yung ating accountability sa ating Panginoon. So yung pribilehiyo na magkaroon tayo ng covenant sa Panginoon, isa siyang, hindi siya licensed to sin, but ito yung nag-i-empower sa atin to be obedient. Amen? Amen. So ito yung nagtutulak sa atin to be more obedient. And if we can read on the Amos chapter 2, verse 6 hanggang 8, makikita naman natin dito, ang pinakang highlight naman niya is a social and moral crimes in Israel. So Israel sells the righteous for silver. Ito yung pinag-aralan din natin kahapon na meron silang mga slaves and ina-exploit nila yung mga poor. Tapos there's a lot of injustice and also sexual immorality, mga pagmumura, merong mga idolatry, and sabi nga dito, meron pa dito mga ninakaw na mga galing sa lakaw. So makikita natin dito sa verse 6 to 8, ang pinaka-highlight niya is yung mga injustices na ginagawa ng Israel.
And nakaka-ano dito, ang pinakang ironic kasi dito is after nilang gawin 'tong mga things na 'to, itong mga bagay na 'to, itong mga kasalanan na 'to, they still consider themselves as, "Ako lang nagwo-worship ako sa Panginoon." Meron pa ngang instances dito na sinabi na after niyang nakawin yung isang garment, after nila isusuotin niya papunta sa simbahan. So the key message here is justice and worship are inseparable. Amen? So ibig sabihin, hindi natin pwedeng paghiwalayin na wino-worship mo ang Panginoon, pero you treat other people badly. Amen? Hindi pwedeng mag-worship ka sa Panginoon, then you treat other people as garbage. Tama ba? Amen? Na pino-worship mo ang God, pero ikaw, yung mga tao sa kapwa mo, you do not respect them, hindi ka nagpapakita ng God, ng love, ng God kind of love to them. So God hears the cries of the oppressed. This is isa sa mga message na mababasa natin sa Book of Amos, na ang Panginoon hindi siya, pagka may yung mga tao niya, especially His people, kapag dumadaan sila sa oppression or injustice, nakikita ito ng Panginoon. And sabi dito, and idol worship combined with exploitation provoke His judgment. Na kagaya nga ng sinabi ko, na when God sees injustice, God sees it, at nagke-care siya dun sa mga taong oppressed. And ito yung naging dahilan at nag-push sa Panginoon or nag-provoke sa Panginoon para magkaroon ng judgment dun sa nations of Israel. And if we can read on chapter 2 verse 9 to 12, God's past goodness was rejected. So God reminds Israel that He delivered them from Egypt. If you didn't know, kung familiar kayo sa kwento ni Moses, familiar ba kayo sa story ni Moses, kung saan yung mga Israelita is naging alipin sila sa loob ng maraming taon sa kamay ng mga Egyptians, kung saan yun sila inalipin, ginawa silang slaves, ginawa silang trabahador na walang trabaho. Pero makikita natin dito na nire-remind ulit sila ng Panginoon that this is what I've done in your life. Ito yung ginawa ko sa inyo, binigyan ko kayo ng victory over the giants of Amorite. Diba, if you're familiar with that story as well, na Panginoon binigyan sila ng victory na makipaglaban sa mga higante and raise prophets and Nazarite. Kung makikita natin dito, ang Panginoon nag-raise din siya ng mga madaming mga tao, madaming mga prophets para protektahan yung bansa nila. So God shows love to them. God shows mercy to them. God shows favor upon His people. Pero ang ginawa ng Israel, they rejected God's goodness. Sabi dito, yet Israel abused the Nazarite and silenced the prophets. Ibig sabihin, makikita natin yung highlight ng buong chapter 9 to 12 is nakalimutan ng Israel kung ano yung goodness na ginawa sa kanila ng Panginoon. Yung kung paano sila dineliver ng Panginoon, kung paano sila ni-redeem ng Panginoon, paano sila binigyan ng favor, paano sila binigyan ng victory ng Panginoon. Parang they forgot about all of those things and they rejected God's goodness. So the key message here is remembering God's work should produce gratitude. Amen? Na kapag naniniwala ako, kapag ang isang tao nakikita niya yung kabutihan ng Panginoon sa kanya, nakita niya, naaalala niya yung ginawang mabuti sa kanya ng Panginoon, nagpuproduce ito sa kanyang puso na siya ay magpasalamat sa Panginoon. Amen ba? Amen? Pwede bang sabihin mo, ang taong tumatanggap ay nagpapasalamat. Yan. Ang taong tumatanggap ay nagpapasalamat. Wala. Yan. Ang taong tumatanggap ay nagpapasalamat. So, pag sinabi kong tumatanggap, hindi lang basta uma-accept, but someone who nag-a-acknowledge na galing ito sa Panginoon. And sabi nga dito, kapag ka naraalala mo, if you remember God's work, if you remember God's goodness in your life, hindi lang ito magbibigay sa iyo ng gratitude, but it will also encourage you to be obedient. Amen? Amen. And ito po yung message sa atin ng Panginoon. And next one, dito Amos 2 ha. Ba't wala? Yan. 13 to 16. Sabi, coming picture, coming disaster, and final picture. So God's is way down. So yung pinasabi ditong way down, hindi talaga literal na napagod ang Panginoon ha. Hindi talaga, ay, ang Lord pala yung napapagod. Pero sinabi kasi dyan sa chapter 30, sa verse 30 to 16, that God is way down
by Israel since military prowess will fail, the swift cannot escape, the mighty will flee naked, and the imagery depicts total collapse. Ang pinapakita dito, hindi talaga napapagod ang Panginoon, but God is just telling them that sa Israel na enough na, tama na, mag-repent na kayo, go back to me, bumalik na kayo sa akin. Hindi talaga siya literal na napagod, kasi hindi naman napapagod ang Panginoon because He is a mighty God, He is a strong God. Na ang pinakang point niya dito, ang pinapakita niya dito na everything, every military power, lahat ng military sa buong mundo, all nations, lahat ng talino ng mundo, lahat ng kingdom dito sa mundo, everything will bow down in the name of Jesus Christ. Amen. Walang ibang mas mataas, walang ibang mas sovereign, walang ibang mas magaling, walang ibang mas matalino, walang ibang mas makapangyarihan, walang iba kundi ang Panginoon. Yung ating, sabi nga, actually mababasa natin yan even in the book of Hosea and in the book of Joel, na ang Panginoon natatawa lang dun sa mga pinagmamalaki ng tao because those are foolishness in the sight of the Lord. Yung pinagmamayabang nilang wisdom na alam ko yan, alam ko to. Those are just foolishness in the sight of God. And tinatawanan niya lang yung ginagawa ng mga tao because God knows who He is and kung ano lang yung kakayanan natin. And alam niyo, kapag itong bagay na ito ay naunawaan natin, hindi ito maging dahilan para tayo ay matakot, hindi ito maging dahilan para tayo ay mangamba, kundi ito yung maging way sa atin upang tayo ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon na, O Diyos, makapangyarihan ka, mahina ako, kailangan kita. Na tayo magpakumbaba sa harapan ng Panginoon na ikaw, O Diyos, ikaw ay higit sa lahat at hindi dapat ako magtiwala sa sarili kong kakayanan, sarili kong talino, sarili kong logic, sarili kong plano, because at the end of the day, when all things happen, pag nangyari na ang lahat ng bagay, ang lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ng Panginoon. Amen. And alam niyo, ang pinaka-best na klase ng pagluhod sa Panginoon is not when you experience fear, it's not when you experience yung judgment na ng Panginoon. Alam niyo, yung pinaka-masarap na pagsuko sa Panginoon is when it is voluntary, na in your heart and in your soul, Lord, sinusuko ko ang sarili ko. And yung klase ng pag-bow down na dinidesire ng heart ko. And yun yung gusto ko i-desire ng bawat isa, na tayo lumuhod sa Panginoon, hindi tayo dahil natatakot tayo, na baka kayo parusahan ng Panginoon, baka kayo mapunta sa demon, na baka kayo mapunta sa impyerno. No, you bow down and you kneel down in the front of God because you acknowledge that He is a powerful God, that you need Him, that you need to be dependent on Him. Kaya sabi ko nga sa inyo, kapag nakita nyo kung ano yung glory ng Lord, it will humble you. Amen? Lahat ng mga pinagmamalaki mo, parang matutunaw siya sa presensya ng Panginoon because there's nothing that we can boast about. Amen? Wala kang may pagmamalaki. Wala kang may pagmamayabang. Anong sinabi ng salita ng Panginoon? Those who want to boast, sa mga taong gustong magmayabang, magmataas, ipagmataas nila ang ginawa at ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Amen, amen. Praise God. Praise God. So yun po. Before tayo pumunta sa mga points natin, I would like just to add some context dun sa binasa natin. So, makikita natin dito na maraming mga times na na-mention yung word na palace or palace o palasyo and also fire. Isa sa mga common motif dito sa book ng Amos is the mention of fire o ng apoy na nagsisimbolize ng two things. Ang dalawang bagay na sinisimbolize ng fire is destruction and also purification or purifying judgment. So, meron din ditong part ng sa book na binabasa natin that selling the righteous for silver. So, ito yung nagpapakita ng injustices na kanilang ginagawa ng Israel kung saan meron sila mga injustice and ang pinapabura nila ay yung mga mayayaman, they favor the wealthy, which is against to the word of God or to the Deuteronomic law. Kasi ang pinakang message talaga ng law is ng message din ng word of God is to care for the poor, na maging compassionate tayo sa may hirap, maging compassionate sa mga balo, maging to be helpful to those who are oppressed. Hindi yung mamimili ka na, ito lang kakamayan ko sa church kasi aray mapera, o kaya ito lang babatiin ko kasi ay maganda manapit. Hindi po,
So meron din dito na mention kung mababasa natin yung clothes taken in pledge, used at altar. Ito yung nagpapakita ng hypocrisy, ng hypocrisy nga ng mga tao sa Israel, kung saan meron silang mga ninanakaw na mga clothes, tas after nun pinagpe-pray nila yung mga ninakaw nila, 'di ba? And alam niyo may mga tao din na gano'n na minsan gumagawa sila ng masama tas pinagpapasalamat nila, "Lord, thank you sa blessing." 'Di ba? Pero that is not the way of the Lord, that is not, hindi yun ang kaparaan ng Panginoon. Alam niyo, ako naniniwala na ang tao puwedeng financially blessed but spiritually corrupt. Amen. Hindi puwedeng financially okey ka, pero hindi ibig sabihin nun ay spiritually okey ka na din. Amen? Kaya nga po ang ating batayan talaga ng ating buhay, eh, hindi dun sa ating financial na status, hindi po yung financial nating katayuan sa buhay, ano ba yung sasabi na sa atin kung mabuti ba ang Panginoon o hindi. Kasi sabi ko nga puwedeng ikaw ay mayaman, madaming pera, pero kung wala kang Kristo, ang lahat ng yan ay walang kabuluhan. Amen? Amen. Dahil ang tunay na mayaman ay yung may Kristo sa puso. Amen. Amen. Sige po, tayo dumako na sa mga points based on what we've read on these clusters of verse. We will proceed with our lessons. So, sino pong gustong bumasa nung point number 1 natin? Yan, si Ate Arlene. Si Arlene Delday. Yan, number 1. Binilipat mo. Sorry. Ano, parang ang pag-share mo ay ano, whole screen, entire screen. Ay, we. Mm. Ulitin natin. Nakikita namin ang iyong ano, notes. Okay na? Loading pa. Okay na? Yan, okay na. Sige, Yo. number 1. God's people carry greater responsibility. In Amos chapter 1 to 2, God judges the surrounding nations for their cruelty. But when he speaks to Judah and Israel, his tone is stronger. Why? Because they knew his law, his covenant, and his heart. Yet they still rebelled. Israel's privilege carried greater accountability. Amen. So naniniwala ako, ang pinakamensahe nito is bakit parang mas mabigat yung accountability na binibigay ng Panginoon dun sa Juda at saka sa Israel, because sila yung nakakakilala sa Panginoon and they are the one who has covenant with God. Kung makikita natin, parang ang pinakang example nito is, for example, merong dalawang estudyante, merong 2 students. Yung isang estudyante ay tinrain talaga siya, meron talaga siyang usapan na parang tinrain talaga siya mag-aral, mag-review, parang one to one talaga yung estudyante na yon. On the other hand, meron namang isang estudyante na first time niya lang pumasok. Kapag dumating yung time na yung both student na is nag-exam and pareho silang nag-fail, sino yung mas sa tingin yung may accountability, or sa tingin niyo parang mas pagsasabihan dun sa kanila kung pareho sila nag-fail? 'Di ba? Yung taong tinuruan at winantuan ng teacher, because they have, unang-una meron silang usapan, at pangalawa, they have relationship. So ito yung nagpapakita na even we as Christians, although ang pag-ibig ng Panginoon ay nandiyan sa atin, ang grace ng Panginoon is nandiyan sa atin, we also carry a great responsibility. Amen? Sabi nga ni Spider-Man, great power comes with great responsibility. And as a believer, we can't live like the world and expect lighter standards. Amen? Alam niyo, ang Panginoon tinatawag to, God calls us to holiness. Amen? Ang Panginoon tinatawag tayo to live holy and to know Him personally. So, alam niyo ba, ang buhay natin, our life is a testimony of God's goodness in our life. Amen? Alam niyo, minsan ang mga tao, sabi nga lagi ko 'to narinig kay Sister Carla, ang mga Kristiyano, ang binabasa natin ay ang Biblia, tama po ba? Na ang binabasa natin ay Bible, pero ang mga unbeliever, ang binabasa nila ay tayo. They are looking at us, kung ano yung pinapakita nating action sa kanila, ano yung pinapakita nating mga work sa kanila, kung paano tayo makitungo. Alam niyo, ang mga taong yan is pini-perceive tayo, and we carry a greater responsibility because our life
should be a testimony and a proof of God's love. Amen? And yun po ang tinuturo sa atin ng Panginoon, that meron tayong greater responsibility, meron tayong greater burden na hindi lamang tayo tumanggap sa biyaya ng Panginoon, kundi tayong lahat ay binigyan ng Panginoon ng responsibility to show our light. Sinabi niya sa kanyang salita that let your light shine before men, that they may glorify your Father who is in heaven. So, and alam niyo po, ang good news sa atin is hindi tayo binibigyan ng Panginoon in the new covenant, sa covenant of grace in the New Testament. Ang responsibility natin ay hindi through our own discipline, hindi sa pamamagitan ng sarili nating lakas o sarili nating disiplina, kundi ang tinuturo po sa atin ng banal ng salita ng Panginoon is that yung atin pong way ng pamumuhay should be encouraged or should be led by the Holy Spirit. Kaya nga po mapalad tayo sapagkat hindi lamang tayo nabubuhay sa pamamagitan ng sarili nating lakas, sarili nating righteousness, sarili nating sipag, sarili nating parang pagpapakitang tao, kundi ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin kung paano mamuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Amen? So yun, tayo namumuhay ng mabuti o hindi tayo namumuhay ng maganda para ma-obtain yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, kundi gumagawa po tayo ng maganda at tayong lahat ay namumuhay ng banal sapagkat una na tayong inibig ng Panginoon nung tayo ay hindi pa mga banal. Amen? Sinabi niya sa kanyang salita, while we were still sinner, Christ died for all of us. And alam nyo, sabi ko nga, it is impossible for a man, sa isang tao, na i-worship niya ang Panginoon sa kanyang bibig and use the same mouth para mang-curse ng kanyang kapwa. Amen. It is impossible for a man na sabihin niya, I worship God, I pray to God every day, pero sa buhay niya, kina-curse niya yung mga tao, nakikipag-chismisan sa sarili niyang bibig, ginagamit niya yung kanyang bibig para manirang puri ng kanyang kapwa. That is impossible because ang sinabi ng salita ng Panginoon, ang tubig alat at ang tubig tabang ay hindi pwedeng manggaling sa isang source. So ibig sabihin, it's either one of those two things are true. So it is impossible for you to praise God na, Lord, thank you, Lord, hallelujah, you are the best, hallelujah. Pero it is the same mouth na ginagamit mo to talk bad about your sisters and brothers in Christ, to gossip and to curse. Diba? Na tayo ay tinawag ng Panginoon na to live holy, para hindi ito ating responsibility lang, kundi ito yung maging turo sa atin na tayo ay mamuhay kung paano tayo tinuturuan ng banal na Espiritu. Amen? Amen. Praise God, praise God. So we have a greater responsibility. Alam nyo ba kahit sa Bible makikita natin yan, na those who have heard the word of God is mas malaki daw yung mga parusa ng mga taong nakarinig na ng word of God pero hindi nila ginagawa ito kaysa dun sa mga taong hindi nakarinig. Because ikaw alam mo, 'di ba? You know, alam mo kung ano yung sinasabi niya, and dapat hindi lang tayo maging hearer of the word of God. Kaya nga ang prayers ko talaga, even in our Bible study, yung mga Bible study namin sa physical na sa kustodyo, hindi lamang kami maging hearers ng word of God, hindi lang natin marinig ang salita ng Panginoon. Kasi what's the point of hearing the word of God if we're not going to apply it? Amen? Ang prayer ko sa bawat isa is kung ano yung naririnig natin, nababasa natin sa kanyang salita, is malakaran at magawa natin ito sa ating mga buhay. Amen. 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 So, pwede bang sabihin mo sa chat, I am a doer of the word of God. I am a doer, hindi ka lang hearer ng word of God na narinig mo, okay, na-bless ako, tumaas ang balahibo ko, naiyak ako, but at the end of the day, nothing is changed in my life. Walang nabago sa buhay ko. Same pa rin, minumura ko pa rin yung nanay ko pag uwi. Naaway ko pa rin yung kapatid ko na walang nabago sa buhay ko, di ba? Pero ang tinuturo sa atin ng Panginoon, we are not just listener of the word of God. We are not just hearer. And yun yung prayer ko na every time that we hear the word of God, hindi ito maging parang familiar lang sa atin na alam ko yan. Pero we are not
na hindi natin ginagawa yung salita niya. Kundi ang tinuturo po sa atin is to walk truly in the Word of God, to walk in the Word of God through our faith to our Lord Jesus Christ. So let us proceed with our next slide. Sino pong gusto bumasa ng point number 2? Diyan sa Ate Ja. Sige po, Naija. Number 2, God's fire purifies and judges. Throughout Amos 1-2, God repeatedly says He will send fire against nations and even against His own people. Fire here symbolizes both judgment, destruction of prideful palaces, and purification, removing what is corrupt. In the New Testament, fire also represents God's refining working with believers. Unang Amen. Pedro 1 verse 7. Okay, praise God. Thank you, Ate Ja. So, kung mababasa natin nga, sabi ko nga sa Book of Amos, isa sa mga common motive is the use of fire. And yung fire dito, dalawa kasi yan dalawang receiver ng fire Yung first one is those who are judged. Ito yung mga taong God called them to repent. Sinabi sa kanila ng Panginoon, mag-repent ka na, go back to me. I will give you mercy. Basta lumapit ka lang sa akin. I will show you grace, I will show you mercy. Pero if not, kung ayaw mo talaga, you will face the judgment of the Lord. Pero tayo, we are so blessed in the covenant of grace in the New Testament because the fire na dinidescribe dito is not there to judge us. Yung fire na pinapadala sa atin ng Panginoon is not there to judge us or parang para i-distract yung buhay mo, na mag-bring ng distraction sa buhay mo, but to refine your faith. Amen. Alam mo, minsan dumadaan tayo sa pagsubok, tapos parang minsan natatanong natin sa ating mga sarili na pinaparusahan ba ako ng Panginoon? Or ano bang nagawa ko? Bakit nangyayari sa buhay ko? Pero ako naniniwala ako na para tayong mga ginto kung saan tayo ay pino-purify by the things that we experience as long as we put our trust on our Lord Jesus Christ. And alam niyo po, napakapalad natin kasi in the Old Testament, they are judged according to what they do. Kung wala ginawa mo to, itong katumbas niyan. Parang tinitimbang lang, itong ginawa mo, itong para sa iyo. So you get what you deserve. Makukuha mo kung ano yung deserve mo. Pero in the New Testament, in the gospel of grace, in the gospel of our Lord Jesus Christ, we receive the things that we don't deserve kasi natanggap ng Panginoon yung bagay na hindi niya din deserve. So He is a perfect God, He is a holy God, pero siya ipinarusahan para ikaw na makasalanan ay maging banal. Siya na mayaman sa langit ay bumaba dito sa lupa. Siya na Diyos na nasa langit ay bumaba sa lupa para maging mahirap, para ikaw na mahirap dito sa lupa ay maging mayaman. So there's an exchange of our lives. In the New Testament, that is the good news na pinapakita sa atin ng Panginoon. And when we talk about fire, hindi na tayo natatakot na parang i-judge tayo ng Panginoon because God says in His Word that there is no condemnation to those who are in Jesus Christ. Pwede bang sabihin mo sa chat, there is no condemnation. There is no condemnation in our Lord Jesus Christ. There is no condemnation in our Lord Jesus Christ. Pero sometimes, nakakaranas pa rin tayo ng mga pagsubok, dumadanas pa rin tayo sa mga troubles ng ating mga buhay to test our faith para ma-refine kung sino tayo. Ako naniniwala, sometimes God allows those things na mangyari sa mga buhay natin para ma-test din yung ating pananampalataya and to refine, para ma-refine tayo. Amen? Na similarly lang, minsan inaalaw ng Lord yung mga trials na mangyari sa atin para ma-burn away. 'Di ba pagka ang isang ginto, pino-purify siya nasusunog yung mga hindi talaga ginto. And it is the same thing with us. Minsan inaalaw ng Panginoon na dumanas tayo sa pagsubok para matunaw yung ma-burn away yung pride natin,
yung ating pagmamataas sa ating mga sarili, yung pagtitiwala natin sa ating mga sarili para ma-burn yung mga bagay na yan sa ating mga buhay. Kasi sometimes kapag nasa peak ka na ng buhay mo na ang galing ko na, super lupit ko na, minsan you forget about the Lord, minsan nakakalimutan mo kung sino siya, nakakalimutan mo na kailangan mo pala siya. And kapag minsan dumadaan ka sa pagsubok, doon mo ma-realize na, Lord, I need you. Lord, I need you in my life. Na minsan nakala mo ikaw na ang pinakamalupit, na ikaw na ang pinakang banal, na kung sino ka nang man-judge ng kapwa mo. Pero sometimes God will allow you to face trials para makita mo na you are the same as them. Hindi ka better dun sa mga taong hinuhusgahan mo. Hindi ka mas magaling dun sa mga taong hinuhusgahan mo. We are all sinners. But God gives the same grace to all of us na hindi tayo magmataas sa ating mga sarili sapagkat bawat isa sa atin ay binigyan ng pare-parehong amount ng biyaya at pag-ibig mula sa ating Panginoon. Sabi nga, wala naman tayong dapat ipagmalaki sa harapan ng Panginoon. Amen? There's nothing we can boast about sa Panginoon. Hindi natin pwedeng ipagmalaki yung buhay natin because that comes from God. We cannot boast about our achievement, yung trabaho mo, yung career mo. You cannot boast about your talent. You cannot boast about your wisdom because all those good things comes from the Lord. So anong pagmamayabang natin? Sometimes God allows those trial na mangyari sa mga buhay natin para ma-burn away yung mga pride natin sa ating mga sarili. And minsan to teach us, kasi minsan kapag walang-wala ka na, when you are in the bottom of your life, dun mo marirealize na ang kailangan ko pala ay hindi pala yung fame. Ang kailangan ko pala ay hindi yung satisfaction na binibigay sa akin ng mundo. Ang kailangan ko pala ay hindi pala yung validation na binibigay sa akin ng mundo. Kundi what I need is God. Ikaw pala, O Diyos, ang kailangan ko. And naniniwala ako na, alam niyo ba, minsan even the things na ginagawa para ng kaaway sa atin, God can turn into good. Minsan may mga gagawin ng kaaway na paraan sa buhay mo para masira ka. Pero naniniwala ako, God can turn yung mga gawa ng kaaway into something good. Amen? So instead of asking the Lord, bakit mo ako pinaparusahan? Bakit ganitong ginagawa mo sa buhay ko? Sometimes you just say to the Lord, Lord, ano yung binabago mo sa akin? Lord, ano yung gusto mong matutunan ko dito sa bagay na to? Amen? And makikita din even sa 1 Corinthians chapter 3 verse 13, sabi, ang gawa ng bawat isa ay masusubok ng apoy. And we are now going to the third point of our lesson. Sinong gusto mo pasa? Point number 3. Yan, sa Ate Arlene Custodio. Number 3, remember God's past faithfulness to cultivate gratitude and obedience. God recalls deliverance, conquest of Amorite power, and spiritual gifts given to Israel. Their rejection of these gifts highlights ingratitude. Under Christ, we recall the cross and resurrection. Gratitude to Jesus shapes our obedience and generosity. 2 Corinthians 4 verse 15 and Colossians 3 verse 17. Okay, thank you so much, Ate Arlene. Alam nyo ba na kapag ang isang tao nakikita niya ang kabutihan ng Panginoon, it is so hard for them na makakita pa ng masama sa kanyang buhay. Na ako personally, this has been my life. Siguro may mga nagtatanong, ba't ang saya mo lagi, Kuya Kenneth? But parang nonchalant ka? But parang hindi ka masyadong affected ng problema mo? Because one thing that I've noticed in my life, or one thing that I know in my life, is whatever happened, ano man mangyari, God is there with me. Amen. Ang Lord, kaya akong i-rescue ng Panginoon. Ang Lord, mahal ako. Ang Lord, kaya niya akong i-bless. Ang Lord, yung favor niya nasa akin. So, when I keep on remembering God's goodness in my life, mas nagiging madali sa akin na mag-obey sa Kanya. Kasi alam niyo yun, kapag may mga kilala kang tao na, alam mo yung tao na yun matino, yung alam mo yung tao na yun magaling yung mga desisyon niya, parang mas madali sa'yo magtiwala sa Kanya, di ba? Parang pag sinabi niya, hoy, sama ka sa akin. Kapag kilala mo yung tao na yun na maganda ang dulot niya sa buhay mo, it is easier for you to follow that person. And it is the same thing with God. Na kapag paulit-ulit mong na-test yung faithfulness ng Lord sa buhay mo, paulit-ulit mo na-test yung favor ng Lord sa buhay mo, paulit-ulit mo na-test yung blessings ng Lord sa buhay mo, parang it is easier for you to obey the Lord kasi parang mapapasabi ka, dati nga ginawa to sa akin ng Panginoon, how much more now? Dati nga na hindi ko siya kilala, inibig ako ng Panginoon, how much more now na kilala ko siya?
dati nga, nirescue ako ng Panginoon dati sa ganito kong sitwasyon. How much more now? So, it's important to all of us. Alam nyo, ang kaaway, He will make a way para ma-forget mo o makalimutan mo yung mga magandang ginawa sa iyo ng Panginoon. Sometimes He will blur your vision. Sometimes He will blur your eyesight. I-blur niya yung mata mo para makita mo yung mga dating ginawa sa iyo ng Panginoon. Kaya ako personally, I keep on doing this. Ito yung mga lagi ko ding ini-encourage sa mga tao na to keep journal of the good things that God has done in your life. Mag-journal ka ng mga prayers mo, mag-journal ka ng mga pinagpe-pray mo sa Panginoon, mag-journal ka ng mga testimony mo kasi through those records minsan maaalala natin na ang buti ng Panginoon. Thank you Lord dahil ang buti mo pinangyari mo to sa akin sa buhay ko. And sometimes madali sa atin na sino dito yung minsan nagpe-pray siya, tapos pag nakuha niya na yung prayer na pinagpe-pray niya, nakakalimutan niya na ang Panginoon. Minsan ganun tayo eh. Pagka hinihingi natin sa Panginoon, Lord, ganito, Lord, ganan, halos maya kalapit ka ng lapit sa Kanya. Pero the moment that you get what you are asking for, the moment you get what you are praying for, minsan nakakalimot na tayo. Pero alam nyo, napakapalad ng mga taong umaalala sa kabutihan ng Panginoon because it will result sa buhay nila na magkaroon sila ng sobrang gratitude. Bukod doon, nagiging madali din sa tao na yun na magtiwala sa Panginoon and also to be generous. Kasi kapag sa buhay mo naniniwala ka na ang Panginoon ang nagdala sa iyo sa bagay na yan, ang Panginoon kaya ka ding kung mawala ka man dun sa bagay na yun, God can always bring you something better. Alam niyo, meron akong gustong i-share and I'm about to end with this. Naalala ko nung ako'y bago pa lang from my first job, medyo okay naman yung trabaho ko doon, pero nagkaroon ako ng isang opportunity which is yung current job ko ngayon na mas maganda siya. 2 times better, 3 times better, or 4 times better than my previous job. So I thank the Lord, salamat kasi binigay mo tong trabaho na to. Hindi ko deserve, hindi naman ako worthy, hindi ako qualified. Pero binigay mo sa akin tong trabaho na to. So dumating yung time na after ng a few months na ako'y nagtatrabaho, I keep on making mistakes. Ilang beses akong nagkaroon ng parang mga mali-mali sa trabaho ba? Parang sala-sala sa trabaho. Tapos ito yung time na nasa probation period pa lang ako, hindi pa ako regular. So after nun parang i-monitor ka muna for 6 months. Tapos after 6 months doon pa malalaman kung mare-regular ka o hindi. Alam niyo si Arlene, isa siyang witness nito. Tapos sobrang stress ako na Lord, ano ba? Mare-regular ba ako? Hindi. Kasi ayoko mawala dun sa trabaho ko. Kasi maganda nga yung opportunity na nabigay sa akin. Kasi work from home, maayos din naman yung pasahod, mababait yung mga katrabaho. So everything that I prayed for before, binigay sa akin ng Panginoon. Hindi ako mapakali, hindi ako makatulog. Actually noon, may time pa noon na hindi ako makausap because I keep on thinking about it. Pero alam mo yung nagbigay sa akin ng peace. God told me na kung ibinigay ko yan sa'yo, anong kinakatakot mo? Kung ako nagbigay niyan sa'yo, anong ikinakatakot mo? Kung tanggalin ko man yan sa'yo, that's because I have a better plan for you. Na after na narinig ko yung comfort na yun na binibigay sa akin ng Panginoon, wala akong nagawa kundi maging at peace na kung matanggal man ako sa trabaho ko ngayon, kung hindi man ako ma-regular, thank you Lord because I know that you have prepared better things for me. And if kung magstay naman ako dun sa trabaho ko ngayon, praise God pa din because pinagstay ako dito sa trabahong to ng Panginoon. Alam niyo yun, it is not your situation that will tell you kung maganda ba hindi yung sitwasyon mo ang magsasabi kung mabuti ba ang Diyos sa buhay mo o hindi. It is not your situation that will tell you kung ang Lord ba ay mabuti sa buhay mo o kung siya ba ay kumikilos sa buhay mo o hindi. It is your trust in God and it is also your acknowledgement na even though hindi mo nakikita yung sitwasyon kung maganda o mabuti, naniniwala ka na God is good because He is good. Hindi lang dahil nakikita mong good yun nangyayari sa buhay mo. Amen? Na you can say that God is good even though minsan may mga time na feeling mo kulang ka. You can say that God is a good God, na He is your shepherd kahit nahihirapan ka. 'Di ba? It is not your situation that will tell you kung ano ba ang Lord. Kundi ang pinanghahawakan natin is not your situation, hindi yung nararamdaman mo ngayon, hindi ano yung iniisip mo ngayon, but the higher truth na dapat pinapakinggan natin kung ano bang sinasabi ng salita ng Panginoon. Pwedeng sabihin sa'yo ng doktor na may sakit ka,
Pwedeng sabihin sa'yo ng bulsa mo na wala kang pera. Pwedeng sabihin sa'yo ng boyfriend mo na break na tayo. Pwedeng sabihin sa'yo ng teacher mo na bagsak ka sa subject na 'to. Pwedeng sabihin sa'yo ng boss mo na baka wala ka ng trabaho in 6 months, pero ang faith mo sinasabi sa'yo na, I am healed by the word of Jesus Christ. By the sacrifices of Jesus Christ, I am healed. Pwedeng sabihin sa'yo na malas ka naman, but the word of God says that I am favored, that I am loved. 'Di ba? So, pwedeng makita mo sa sitwasyon mo na ganito, pero kung dahil pinanghahawakan mo yung salita ng Panginoon and you hold on to God's promises, you hold on to God's goodness, there's nothing that can take that joy away from you. Amen? Because joy is not a feeling, but it is a perspective. Joy is not a feeling, it is a perspective. Ang joy natin is hindi siya nagmumula dun sa kung ano yung nakikita ng mata natin. But our joy ay nagmumula dun sa kung ano yung nakikita ng pananampalataya natin. Amen? And I pray for every one of us na in all situation, anumang sitwasyon ka ng buhay mo ngayon, nag-aaral ka man, nagtatrabaho, nasa Pilipinas, wala, nag-single, nag-aaral, naghahanap ng trabaho, naghahanap ng gusto mag-resign, anumang sitwasyon ng buhay mo, alam nyo, don't wait for something for you to be happy. Don't wait for something to come. Parang naghihintay tayo na pag nangyari talaga to, magiging masaya na ako. Pero alam nyo, ang pagiging masaya natin nagsisimula when you know and you have faith that God has prepared good and perfect things in your life. Just remember kung paano ka nirescue ng Panginoon. God can rescue you again now. Kung paano ka inibig ng Panginoon noon, God still loves you now. Kung paano mo naramdaman yung care sa iyo ng Panginoon, God still cares about you right now. Amen? Amen, amen, amen. Sige po, sabi ko sana palakpakan natin ang Panginoon. So let's just read this last verse before we end. Sinabi dito, subalit ang pinili ng Diyos ay ang mga taong ang tingin ng sanlibutan, mali yan. No, that's not the last verse. Siguro hindi natin nalagay. Pero, I would like just to read this verse. Hindi ko pala nalagay. Let's read Psalms 103 verse 2 to 5. Sinong may Bible dyan? Anong ang verse? Psalms 103 verse 2. Sige, ako na lang. Nandito na, nakita ko na. Share ko na din yung screen ko. This is the last verse that I want to share with you. Yan. Sabi, praise the Lord, O my soul. Forget not all His benefits, who forgives all your sins and He heals all your diseases. Thank you, Jesus. Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. Who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. Amen. Praise the Lord, O my soul. Praise the Lord, O my soul. Amen, amen, amen. So yun, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-join. I hope that you are encouraged and I hope that you are refreshed by the word of God. Alam nyo, nakakatuwa na ang salita ng Panginoon nagbibigay sa atin ng encouragement. Ako personally, I am so encouraged by the word of God na naaral natin ngayon. Natunay na ang Diyos ay mabuti. Kung siya ay mabuti noon, He is the same yesterday, today, and forevermore. And I believe na kung nandito ka ngayon, ngayong araw na ito, if you are here, I know that the reason that you are here studying the Word of God is you have encountered the love and the grace of the Lord in your life once. And kung nangyayari yan sa iyo ngayon, He can still offer His love and His grace to you. Amen and amen. Sige po, bago tayo maghiwa-hiwalay, tayo muna ay maglarawan. And pwede bang mag-open tayo ng camera at tayo ay mag-picture. Yan. Welcome, Sed. Brother June, welcome po. Sed, welcome. Ate Rosnel. Sige, tayo mag-picture. Hello, Ate Rosnel. Sed. Si Diana, hello. Kimi, Jenny B. Si Dave at si Kaylin pala magkasama. Si Wala Arlene. si Casey. Oo nga, no? Sige, mag-picture tayo. 1, 2, 3.
Isa pa. 1, 2, 3. Pwedeng chapter 2. Paano bang 2? Ganun. Yan, ganun. Chapter 2, chapter 2. 1, 2, 3. Chapter 2. Okay. Salamat po sa lahat ng nag-join. Medyo napahaba yung message ko. Pero wala namang sobrang salita ng Panginoon. Amen. Lahat ay sapat. And salamat sa lahat ng nag-join. Thank you for your time. Salamat po sa inyong mga buhay. Pagpalain kayo lahat ng Panginoon. And end ko na yung live natin.